Isang panibagong araw na naman, klase, para muling matuto sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kultura. Ikinagagalak ko na makasama kayo sa pag-aaral. Ako ang inyong guro, Ginoong Ariel. Kaya ano pa ang ating iniintay? Tara na at tayo'y mag-aral na. Bago tayo magsimula sa ating gawain ay inaasahan ko kayo na mayroong kayong papel at ballpen at kwaderno sa inyong palapit upang magamit kung kinakailangan. Tayo na at magpatuloy sa ating talakayan. Bago tayo magtungo sa ating talakayan ay magkaroon muna tayo ng balik-aral sa nakaraang aralin. Panuto, piliin ang letra ng tamang kasagutan sa mga sumusunod na katanungan. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Tara na at tayo'y magsimula na. Para sa unang tanong ay ito. Ipinapahayag ng Pangulong Quezon ang wikang pambansa ng Pilipinas ay nakabatay sa Tagalog noong letter A, 1936, letter B, 1937, letter C, 1940, at letter D, 1959. Sulat ang sagot pagtapos ng oras na ito. Oras na. Tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter B, noong 1937. Ngayon, tungo na tayo sa pangalawang tanong. Pinalabas ng kalihim Jose E. Romero ng Kagawaran ng Edukasyon na ang wikang pambansa ay tatawaging Pilipino noong letter A, 1936, letter B, 1937, letter C, 1940, at letter D, 1959. Ang oras ay magsisimula na. Oras na. Tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter D, 1959. Ikatlong tanong. Siya ang tinaguriang ama ng wikang pambansa. Letter A, Ferdinand Marcos. Letter B, Manuel Quezon. Letter C, Ramon Magsaysay. Letter D, Manuel Rojas. Ang oras ay magsisimula na. Okay, tapos na ang oras. Tingnan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter B, Manuel Quezon. Tungo na tayo sa ika-4 na tanong. Para sa tanong bilang 4, siya ang lumagda ng proklama bilang 12, seryeng 1954, na ang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa taon-taon ay magaganap simula ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto. Letter A, Ferdinand Marcos. Letter B, Manuel Quezon. Letter C, Ramon Magsaysay. Letter D, Manuel Rojas. Ang oras ay magsisimula na.
Oras na. Tignan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay Ramon Magsaysay. Para naman sa huling katanungan, ayon sa surian ng wikang pambansa, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay ibabatay sa wikang letter A, Ingles, letter B, Tagalog, letter C, Nihongo, letter D, Kastila. Ang oras ay magsisimula na. Tingnan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter B, Tagalog. Mahusay, binabati ko kayo sa inyong aktibong paglahok sa ating pagbabalik-aral at magpatuloy na tayo sa ating talakayan. Panuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Ano kaya ang suliraning ipinakikita ng larawan sa inyo? Sulat ang sagot sa inyong sagutang papel pagtapos ng oras na ito. Oras na. Tingnan natin, ano ba ang suliraning ipinakikita ng larawan? So makikita natin, ang suliraning pinakikita ng larawan ay mataas na pagbaha dulot ng bagyo. So tama ang inyong mga sagot. Ngayon ay alamin natin, ano-ano ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mataas na pagbaha? So isulat ang inyong mga posibleng dahilan kung bakit nagkaroon ng mataas na pagbaha. Okay? Tignan natin, ano ba ang mga posibleng dahilan kung bakit nagkaroon ng mataas na pagbaha? Ang una ay ang pagkakalbo ng kagubatan. Sa kadahilan ng ito ay pagkaubos ng mga puno na maaaring sumipsip ng mga tubig na mula sa ulan. Pangalawa ay pagbabara ng estero dahil sa basura. Maaaring hindi nagkaroon ng maayos na pag-agos ang tubig dahil nga naharangan ng basura. Pangatlo, kapabayaan ng tao. Maaaring dahil na rin sa kawalang disiplina ng tao sa pangangalaga ng kalikasan at ng kanyang kapaligiran. Ngayon, higit pa nating suriin ang larawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga posibleng epekto sa mga tao. Ano kaya ang epekto nito sa mga tao? Oras na. Ano kaya ang posibleng epekto ng mataas na pagbaha dulot ng bagyo? Una ay ang pagkasira ng mga ari-arian. Maaaring sa sobrang taas ng baha ay nalubog ang mga kagamitan na meron kayo sa loob ng tahanan. Pangalawa, pagkawala ng hanap buhay.
maaaring maapektuhan ng mataas na baha ang inyong hanapbuhay. Pangatlo, at ang pinaka masaklap na epekto ng pagtaas ng baha ay ang pagkamatay o pagkawala ng buhay ng inyong minamahal. So mula dyan sa inyong nakitang larawan, ano kaya ang kaugnayan niyan sa ating tatalakayin? Tama ang inyong sagot. Ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay ang ugnayan ng sanhi at bunga. Ano ba ang sanhi? Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. At ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan. Kadalasan, ang sanhi ay gumagamit ng mga hudyat na nagpapahayag ng sanhi o dahilan. Ang hudyat ay mga salita na inilalagay sa unang bahagi ng pangungusap. Tingnan natin kung ano-ano ba ang mga salitang iyon. Ang una ay ang sapagkat at pagkat. Pangalawa, dahil at dahilan sa. Pangatlo, palibhasa. Pang-apat, kasi. At ang huli ay naging. Ang mga salitang iyan ay ginagamit para sa sanhi o dahilan. Ang tawag sa kanila ay mga hudyat na nagpapahayag ng sanhi o dahilan. Tungo naman tayo sa bunga. Ano ba ang bunga? Ang bunga naman ay ang siyang kinalabasan o dulot ng naturang pangyayari. At ito ang epekto ng kadahilanan ng pangyayari. Kung ang sanhi ay gumagamit ng hudyat, ganun din ang bunga. Meron din siyang ginagamit na mga hudyat. Susuriin natin ano-ano ba ang mga hudyat na nagpapahayag ng bunga o resulta. Ang una ay kaya at kaya naman. Kung kaya, bunga nito, at tuloy. Higit pa nating palalimin ang pagtalakay sa ugnayan ng sanhi at bunga sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga halimbawa gamit ang mga hudyat ng sanhi at bunga. Halimbawa isa, dahil nilagdaan ni Pangulong Corazon C. Aquino ang proklamasyon bilang 19 noong 1986, tuloy ipinagdiwang ang Linggo ng Wika taon-taon tuwing Agosto 13 hanggang 19, at ito ay kailangang ipagdiwang ng buong bansa. Mapapansin natin na mayroong ugnayan ng sanhi at bunga. Himay-himayin natin ang pangungusap, suriin natin kung ano ba ang sanhi at bunga sa pangungusap. So hinati ng guro ang pahayag. Ang unang pahayag ay dahil nilagdaan ni Pangulong Corazon C. Aquino ang proklamasyon bilang 19 noong 1986, ay makikita natin ito ay nasa bahagi o isang halimbawa ito ng sanhi. Sa kadahilanan, ito ay gumamit ng hudyat ng pagpapahayag ng sanhi gamit ang salitang dahil. Samantalang, ang pangungusap na tuloy ipinagdiwang ang Linggo ng Wika taon-taon
tuwing Agosto 13 hanggang 19 at ito ay kailangang ipagdiwang ng buong bansa ay nasa anyong bunga. Sa kadahilanang ito ay gumamit ng hudyat ng pagpapahayag ng bunga gamit ang salitang tuloy. Iba pang halimbawa, kaya inutos na gamitin ang Pilipino sa pagbigkas ng panunumpa ng katapatan sa saligang batas at sa bayan natin dahil sa kautosang pangkagawaran bilang 21 noong 19 na ipinalabas ng Kalihim Lourdes Arkisumbing ng Edukasyon. Susuriin natin ang pangungusap. Paghiwalayin natin ang sanhi at bunga. Ang unang pahayag ay, kaya iniutos na gamitin ang Pilipino sa pagbigkas ng panunumpa ng katapatan sa saligang batas at sa bayan natin. So, tingnan natin, saan ba ito nabibilang? Ito ay nabibilang sa bunga sa kadahilanang ito'y gumamit ng hudyat ng pagpapahayag na kaya. Samantalang ang pahayag na dahil sa kautosang pangkagawaran bilang 21 noong 19 na ipinalabas ng Kalihim Lourdes Arkisumbing ng Edukasyon, ang pangungusap na ito ay nasa anyong sanhi. Sa kadahilanang ito ay gumamit ng hudyat na nagpapahayag ng sanhi gamit ang salitang dahil. So mapapansin natin ang ugnayan ng sanhi at bunga ay nagkaroon ng dalawang forma. Ang una ay nauuna ang sanhi at sinusundan ng bunga. At ang pangalawa ay nauuna ang bunga at sinusundan ng sanhi. Ang ugnayan ng sanhi at bunga ay maaring magkapalitan depende sa kung paano ipapahayag ang pangungusap o ang idea. Iba pang halimbawa, palibhasa ipinalabas ng Commission on Higher Education ang CHED Memorandum bilang 59 noong 1976. Kaya naman, naitadhana ang 9 na unit na may katumbas na 3 asignatura sa Pilipino na ituturo sa kolehiyo. So, ang pangungusap na palibhasa, ipinalabas ng Commission on Higher Education ang CHED Memorandum bilang 59 noong 1976. Ito ay nasa anyong sanhi sa kadahilanang gumamit ito ng hudyat nagpapahayag ng sanhi gamit ang salitang palibhasa. Samantalang ang pangungusap na kaya naman naitadhana ang 9 na unit na may katumbas na 3 asignatura sa Pilipino na ituturo sa kolehiyo ay nasa anyo ng bunga. Sa kadahilanang ito ay gumamit ng hudyat ng pagpapahayag na kaya naman. Dito sa pangungusap na ito ay ipinapakita na ang asignaturang Pilipino ay itinuro na sa kolehiyo na mayroong 9 na unit na may katumbas na 3 asignatura. Sa kasalukuyan sa senior high ay ito ay makikita. Makikita ito bilang 3 asignaturang kukunin ng mga mag-aaral sa senior high. Ang una ay ang Pilipino 101 o mas kilala sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kultura. Ang Pilipino 102 ay ang
pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto, at ang pangatlong asignatura ay Pilipino sa iba't ibang larang. So, yung tatlong asignaturang iyon ay inyong kukunin sa senior high. So, tignan pa natin ang iba pang halimbawa gamit ang iba't ibang uri ng hudyat ng sanhi at bunga. Halimbawa 4, tuloy ang pagdiriwang ng buwan ng wikang Pilipino tuwing buwan ng Agosto taon-taon, at lahat ng tanggapan ng pamahalaan at paaralan ay magsasagawa ng gawain sa taunang pagdiriwang. Kasi sa proklama bilang 1041 noong 1977 na nilagdaan at ipinalabas ni Pangulong Fidel B. Ramos. Ang pahayag o ang pangungusap na tuloy ang pagdiriwang ng buwan ng wikang Pilipino tuwing buwan ng Agosto taon-taon, at lahat ng tanggapan ng pamahalaan at mga paaralan ay magsasagawa ng gawaing kaugnay sa taunang pagdiriwang ay nasa anyong bunga. Sa kadahilanan, ito ay gumamit ng hudyat na salitang tuloy. Samantalang ang kasunod na pangungusap ay na kasi sa proklama bilang 1041 noong 1997 na nilagdaan at pinilabas ni Pangulong Fidel B. Ramos ay nasa anyong sanhi. Sa kadahilanang ito ay gumamit ng hudyat ng pagpapahayag na kasi. So, mula diyan sa mga halimbawang iyan ay naway higit niyong naunawaan ang ugnayan ng sanhi at bunga. Upang subukin kung meron ba kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw na ito, ay maghanda po ng papel at sagutin ang mga katanungan na ibibigay sa inyo ng inyong guro. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang panuto. Panuto, tukuyin kung sanhi o bunga ang bawat pangungusap o pariralang nakasalungguhit. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. So, tutukuyin lang ninyo kung ang pangungusap o parirala na may salungguhit ay nasa anyong sanhi o bunga. Magsimula na tayo.
So binabati ko kayo sa inyong aktibo at mahusay na pakikilahok sa ating gawain. Ngayon naman ay magkaroon tayo ng pagtatama doon sa inyong sinagutan. Tingnan natin kung ang sagot ba ninyo ay tama. Para sa tanong bilang 1, dahil sa Batas Commonwealth bilang 184 noong 1936, kaya naitatag ang surian ng wikang pambansa. Ang pangungusap na may salungguhit ay nasa anyong sanhi. Para naman sa bilang 2, kaya ipinatupad ni Pangulong Quezon ang paggamit ng Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa dahil sa bisa ng kautusang tagapagpaganap bilang 134. So, tingnan natin kung yan ba ay sanhi o bunga. Ang tamang sagot ay sanhi. Para sa bilang 3, naging pagdiriwang ng Linggo ng Wika tuwing Agosto 13 hanggang 19 bilang pagpupugay sa kaarawan ni Manuel L. Quezon dahil sa bisa ng proklamasyon bilang 186. Tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Tamang sagot ay bunga. Para sa tanong bilang 4, palibhasa pinalabas ang kautusang pangkagawaran bilang 7, tuloy, ang wikang pambansa ay tatawagin ng Pilipino. So, ang pangungusap na may salungguhit ay nasa anyong sanhi. Pang-5, naging puspusan ang pagpapagamit ng Tagalog sa mga paaralan. Bunga nito, tinawag na ginintuang panahon ng Tagalog ang panahon ng Hapon. Ang pangungusap na may salungguhit ay nasa anyong sanhi. Natapos na naman natin ang isang makabuluhang talakayan. Naway kayo ay natuto at naunawaan ang mga paksang tinalakay ng guro. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.